Nakita mo na ba ang sikat na sikat ngayong Labubudal? Bakit kaya ito biglang sumikat at maraming celebrity ang meron nito? Kung isa kang toy collector o mahilig sa mga trending na pop culture figures, malamang napansin mo na ang Labubudal na biglang umarangkada sa social media at toy stores. Ang mga cute at quirky designs nito na mukhang pinaghalong cartoon character at monsters ay naging dahilan kung bakit paborito ito ng mga collectors. Biglaan naman ang pagsikat nito sa mga kilalang celebrity at mga influencer na panay ang flex ng kanilang Labubudal. Pero ano nga ba ang meron sa Labubudal at bakit bigla itong sumikat sa buong mundo? Ang Labubudal ay hindi basta galing sa cartoon character. Nilikha siya ng Kasing Lang, isang Hong Kong-based artist noong 2015 bilang parte ng kanyang The Monsters series. Inspired ang mga characters ni Lang mula sa Nordic fairy tales, kaya may halong cute at creepy vibe. Si Labubu ay madali mong makikilala dahil sa kanyang pointy ears at mischievous grin. Yung combination ng kanyang cute at medyo scary na itsura ang nagustuhan ng collectors. Kilala si Kasing Lang sa kanyang signature style ng paggawa ng mga figures na may malalaking mata, exaggerated facial features at halos kakaibang ekspresyon sa mukha. Sa unang tingin, mukhang cartoonish at para sa mga bata ang Labubu. Pero ang mga kolektor na mahilig sa urban vinyl toys at designer figures ang tunay na nahuhumaling dito. Noong 2019, nakipag-collab si Kasing Lang sa Pop Mart, isang sikat na Chinese brand for collectible toys. Dito nagsimula ang global fame ni Labubu dahil naging mas accessible siya sa iba't ibang parte ng mundo. Isa sa mga dahilan ng kanyang kasikatan ay ang limited edition releases ng mga dolls na lagi niyang ginagawang super exclusive. Dahil dito, madalas ma-sold out agad ang mga bagong releases niya, lalo na sa mga online stores. Ilan sa mga Pinoy netizen ang nagsabi na may kakaiba daw sa Labubu at may sa demonyo, kaya daw siguro sumikat bigla ng sobra. Pero wala pa namang napapatunayan na tungkol dito. Ang itsura at disenyo nito ay base rin naman sa genre na kinabibilangan niya, kaya hindi rin basta masasabing may sa demonyo ito dahil sa kanyang itsura. Isa rin sa nagpapasikat sa kanya ay ang mga collaborations with pop culture brands. May mga special releases si Labubu na may iba't ibang tema gaya ng Halloween, superheroes at collabs sa mga naglalakihang global brands. Kaya naman, hindi lang siya simpleng laruan dahil para sa mga kolektor, isa siyang must-have na art toy. Kasabay ng pagtaas ng social media trends, maraming collectors at influencers ang nagpo-post ng kanilang Labubudal collections sa Instagram, Facebook at TikTok. Ang mga toy unboxing videos at photo showcases ay nakatulong para mas makilala ang Labubu, lalo na sa mga toy enthusiast at art lovers. Ayon sa mga review, ang uniqueness ng design at ang ganda ng craftsmanship ng bawat doll ay isa rin sa mga reasons kung bakit maraming tao ang nauhumaling dito. Isa pang factor na nagpalakas sa hype ng Labubu ay ang scarcity. Dahil limited edition ang bawat doll, hindi lahat ng tao ay nakabibili kaagad nito. Ang paghihintay sa bawat bagong release kasama na ang pag-order sa pre-sale ay isang exciting na karanasan para sa marami, lalo na sa mga kolektor. Gusto rin ng iba na meron silang bagay na wala ang iba o talagang limitado lang ang kagaya ng sa kanila. Karaniwang mas mahal ang mga ito, kaya naman ang Labubudal ay pumapatak hanggang 55,000 piso. Tama, ang isang Labubudal ay makabibili na ng laptop, iPhone o di kaya naman ay second-hand na motor. Pero kahit pa na ganun ito kamahal, ay talagang pinagkakagastusan ito ng mga tao, lalo na sa mga gustong mag-flex ng yaman nila sa social media, habang ang ilan naman ay gusto lang talagang ipakita ang mga interest nila. Bukod sa mga collectors, isa sa mga dahilan kung bakit click ang Labubudal sa market ay ang appeal nito sa younger generation.
Ang cute yet creepy look ng Labubu ay sumasabay sa aesthetic culture ng Gen Z at Millennials. Sikat ang mga ganitong klase ng figures sa mga mahilig sa alternative art forms at mga kakaibang collectibles. Ang aesthetic ng Labubu na medyo dark at kakaiba ay perpekto para sa mga mahilig sa contemporary art. Sa culture ngayon ng Gen Z at Millennials, gusto nila ng mga bagay na hindi ordinaryo, yung mga bagay na out of the box at nakakapukaw ng curiosity. Kaya talagang kahit may kamahalan, ay patok na patok ito sa kanila. Isa pang dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhumaling sa Labubu doll ay ang investment potential nito. Sa dami ng collectors at ang mataas na demand para sa limited edition toys, marami sa mga dolls na ito ang nagiging mas mahal ang presyo over time. Ang mga figures na originally mabibili for a few hundred pesos ay posibleng maging thousands kapag nag-resell na. Dahil sa scarcity at exclusivity, maraming collectors ang bumibili ng Labubu dolls, hindi lang para sa personal na koleksyon, kundi para din sa future profit. Kumbaga, kung mahal ang Labubu doll ngayon, malamang ay mas magiging mahal pa ito sa katagalan, lalo na sa mga limited editions at collab. Praktikal nga ba ang bumili ng mga ganitong klaseng laruan? O baka nagpapayamanan lang din ang mga tao ngayon sa social media, kaya patok ang mga ganitong gamit? Ano man ang sagot, wala na rin tayo sa kung paano gagastusin ng iba ang pera nila, lalo na kung para naman ito sa mga hilig nila. Ikaw ba, katoto? Bibili ka ba ng Labubu doll? O kahit anong hilig mo, kahit panamahal? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section.